pagpapasalamat niya Sige, sa inyo. komentuhan natin. Medyo i-reactionan natin itong ano. Alam nyo, sa bawat interviews ni VP Sara, patindi ng patindi sa totoo lang. Ibang-iba na yung nararamdaman ko ngayon kay VP Sara. No? Kasi in the past, nakita natin na alam mo yung medyo may pagka-dismayado tayo kasi parang naiiputan siya ng isang Marcos na naman. Pero nakita natin the other day na parang dinenounce niya, according doon sa kanyang pahayag, parang dinenounce niya itong si Manang. And dito na naman, lumalabas sa bibig niya ulit yung hindi rekta, pero dinidenounce niya itong si Manang. So, I want to give reaction dito sa interview na to. Kasi talagang pinapabilib ako ng isang Sara Duterte na ito. Ngayon habang papalapit ang 2028, tignan natin kasi isa sa pinaka-the best na sinabi niya dito yung 2028. Nagpahaging siya at naluha pa siya. Alam nyo, ewan ko lang kung napansin niyo, pero napansin ko, naluha siya sa isang statement na kanyang sinabi. Darating tayo doon. Sige. Hindi niya daw magawa ngayon. But sabi niya, sana daw magkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat siya sa inyo. Personal daw na gusto niyang magawa yon. Ma'am, si former President Rodrigo Duterte, health-wise po, kamusta po ang aming mahal na Pangulong Duterte? Okay naman siya kanina. Tinanong ko nga siya kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. Pero hindi ko lang na-check kasi kanina kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. At wala naman siyang nararamdaman. Naglakad siya mag-isa kanina at kamusta ako sa guard sa kain niya. Ganun din, parang mood niya lang rin yung kain niya. Minsan sabi ng guard okay, minsan hindi okay. Natural naman din ata yon kasi kahit tayo din naman minsan kumakain tayo, minsan ay natin kumain. So normal at speaking of guard, 'di ba, yung guard na 'yan, syempre taga ICC 'yan, hindi naman Pilipino yung guard, 'di ba? Nakikita natin yung implication nun na somehow inaalagaan din naman si PRRD. And also speaking of sugar level, kailangan pala din natin i-check, i-monitor ang ating blood sugar, Kasi nagulat ako na kahit pala yung apple, tataas pa rin pala yung ating sugar level. So lalo na sa isang umiidad na, kailangan natin bantayan yung sugar level natin. Kasi alam nyo na, pag sinabi nating diabetes, komplikado yan. Kung meron kang sakit, tas meron kang diabetes or mataas yung blood sugar mo, napaka-komplikado po yan sa health. And it's good to know na namomonitor ni PRRD yung kanyang sugar level. Natural na yan sa isang tao. Physical attributes siya, ma'am. Can we still associate the skin and bones statement? Oh yes. He's not gained weight. He lost so much weight. Grabe naman kasi yung skin and bones na yan. Tuloy nakapagpagawa sila ng AI na larawan ni PRRD na alam mo yung buto-buto talaga. Pero hindi naman ganun. Ang pagka-describe nga ni VP noon, yung the skinniest na ever na nakita niya sa lifetime niya with PRRD. Siyempre, malaki yung medyo chubby-chubby si PRRD, di ba dati? Ngayon, yung fit ba ang tawag doon? Hindi yung talagang, grabe naman yun. He's the thinnest that I've seen him in my lifetime. And I think nag-shave siya from the last time na nagkita kami. So that's Saturday. Tapos sinabi ko rin na wala pa siya nagpa-color. Merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita. I find comfort
in the fact na darating si Hanilet at merong bibisita sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung mahalaga, na merong bumisita sa kanya araw-araw para, hindi araw-araw, merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong na papasok yung araw-araw na balita. Nakikwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag upo ko pa lang, nagtanong na kaagad siya anong nangyayari sa Pilipinas. So nabanggit ko na madami ang naperwisyo sa pagbaha. Sabi ko, I am glad, no, narinig ko na sinabi niya na glad si VP na darating si Hanilet. So that means salitan sila. Ganun naman talaga eh. And I am also happy, glad na yung ating nakita in the past na tayo ay parang pinipenetrate itong kampo ni Manang, somehow dito sa pahayag ni VP ay mukhang hindi nagtatagumpay yung ganong plano, ano. So it's good to know, it's good to note na patuloy pa rin yung suportahan ng pamilya Duterte kay Hanilet man yan, kay Zimmerman man yan, and it's so comforting to know. And then napagkwentuhan namin na taon-taon na lang na ganun, pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha at maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So yun yung napag-usapan flood control kanina sa pagsimula ng aking bisita. Tanong ko lang po kasi may breaking news kanina. Breaking news! Na-deny po yung motion to postpone ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, or kung hindi, ano pong reaction niyo patungkol mo? Ang sabi, hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman, no, na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina. What do you expect? Sila may hawak ng justice system ngayon sa Pilipinas. Usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay din, sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung nagtawanan kami. Pero totoo yun. Dahil magkaibigan yung dalawa, kaya ganun ang nangyari at sinapit nila. Kasi threat na nga yung support ni Pastor Kibuloy kay PRRD. Threat na rin yung magnitude ng support ng tao kay PRRD. Kaya talagang ginawa nila yung lahat para ma-eliminate itong dalawang ito. Sabi ko, wala namang kinalaman yung mga tweet. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Yung panay pambubola din lang yan. Hindi naman niya tinutupad ang kanyang mga sinasabi. Wala namang pinagkaiba dun sa mga pinagsasabi niya nung last year. All pogos are bad. Tinanggal yung pogo, ha? Pero sila din ang ipinalit pigo, which is much worse than pogo. Kasi kung yung pogo, ang mga nabibiktima, kung merong mga patayan or dyan, or murder dyan, sila within the Pogo Nation. Mga Inchik, mga Banyaga. Pero itong Pigo, my God, grabe. Halos ang mga biktima dito ay mga Pilipino mismo. As in, kasi nalulong sila sa droga, papatay, magnakaw yung mga yan. To the point na
yung sarili mong constituents ang mga biktima dyan. Sabi nila, kasi yung Pogo, maraming mga karumal-dumal na krimen dyan, na kidnapping, patayan. Ano nangyari sa Pigo ngayon? I bet you, ayaw nilang tanggalin yan. Bakit? Kasi sila yan kalakaran nila yan. Kasi yung Pogo, kalakaran ng banyaga. Ang nakukuha lang natin sa Pogo ay tax. Yun lang, tax na ibibigay nila sa atin. Pero itong Pigo, sila na mismo yan. Kaya nga, tingnan ninyo yung ginagawa nila kay Atong Ang. Tingnan ninyo yung ginawa nila dati kay Kong Teves. Dahil sa STL ni Kong Teves, anong ginawa nila? Ngayon naman kay Atong Ang. And the worst, ikukunik na naman nila kay PRRD. Flood control. Pangalanan mo na at lahat. Sabi nila, investment, 27 trips in 27 months. Asan na yung mga investment? Tapos ngayon, siguradong ibibida niya pagbalik niya from America, ibibida niya na nag-meet kami ni Trump, meron kaming usapan ni Trump na magtatayo kami ng ammunition factory. Yan, parang yung mga tanga, mga bobo, yay! Meron tayong ammunition factory, magkakaroon tayo ng trabaho. Pero hindi nila alam ang danger na idudulot ng ammunition factory na yan. Pero sigurado ako, ibibida niya yan. Ma'am, at additional ma'am, ginate po ni House spokesperson ako ni Princess. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin, Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So ako, meron akong right, I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang wala siyang karapatan itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Kung ilan at magkano ang kanilang kukulimbatin na naman sa GAA 2025. Na siyang sumausaw. Ayun. Ano siyang sumausaw sa it's out of her league. Thank you, ma'am. 2026 pa lang. On other issue po, okay lang. Sinabi po ni true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra. Lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country. Hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila. Ito yung tanong about sa ammunition factory. Although general yung sagot ni VP Sara dito, pero natakal ko na yan kahapon. Yung panganib talaga na dala ng factory na ito, as I have shown you yesterday, yung mga ebidensya natin sa mga sumabog, nasunog na mga factory, paggawa ng bala, at hindi lang yun. Very hazardous yan sa ating health. Unang-una dito yung lead content ng paggawa ng bala na yan. Talagang lalong-lalo na sa mga manggagawa, mga trabahador. Diba? Maraming mga hindi magandang dulot yan. VP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their petition namin. Nakalagay lahat dun sa petition namin sa Supreme Court kung ano yun yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga. Bilib talaga ako dito kay VP Sara. Ang sarap nito maging presidente. Bakit kamo? Tingnan nyo yung 42 minutes. Ang haba. Wala siyang alintana sa mga katanungan, mga questions, regardless kung
Even may mga personal na questions dyan. Pero tingnan ninyo, napaka-malumanay, napaka-accommodating, ini-entertain niya lahat ng mga questions. Pero si Marcos Jr., alam mo yung very regulated yung mga tanong sa kanya. Kung hindi niya nagustuhan, walk up! Pero dito si VP, as in talaga, detalyado rin yung kanyang pagsagot. Hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Saka hindi siya maarte Tignan nyo naman, almost 1 hour ka dyan nakatayo. Eh kung maarte ka, gusto mo umupo. Any questions? Ulit pa ngayon, baka ng administrasyon ngayon, at hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs at kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang corruption? Plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At plano? Hindi, antayan daw na humupa bago puntahan ng chopper. Ganun ang sabi ni Marcos. Napakamot pa sa kanyang ulo ano ba natin? Anong gagawin natin? I-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila. Biruin ninyo yung Dolomite niya yan. Yung nangyari sa Boracay, yung mga kumukundina ngayon na mga tanga na mga bobo, kinukundina nila yung Dolomite, yung Boracay, yung mga paglilinis dyan sa Pasig River, and all of those na talagang drastic change comparing from the past administrations, sila ay pumupuri yung mga yan. Puring-puri nila noong panahon na yan. Tapos ngayon sasabihin nila, yung Dolomite na yan, nag-cause ng bahayan. Yung Pasig, yung Boracay na yan, wala yan. Ba? So, ang ginagawa nila ngayon, kung nung araw, puring-puri sila, ngayon, ginagawa nila ng kaso. Iimbestigan daw nila kasi may corruption daw. Kasi, tama si VP, all of these are political. Yun nga, yung ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like on behalf kasi nga si Marcos Jr., gusto nila kasi what they are doing is in prep doon sa 2028. Kaya, sa halip na magbigay serbisyo sa taong bayan, ano yung gagawa nila? Talagang constant na character assassination sa mga Duterte. Pero yun ninyo, instead na magbigay sila ng tumulong sa mga binaha ngayon, mas inuna pa nila magsabit ng tarpaulin ng SONA nitong si Marcos Jr. Tapos nung pinuna ng taong bayan, biglang bumuelta, biglang nagpalabas ng bahayag. Ito daw si Lucas Bersamin. We are saddened and dismayed by this DSWD na ng paskil ng SONA ng presidente sa kabila ng mga baha. Nek-nek nyo, napakasinungaling mo. Hindi naman gagawin ng DPWH yan kung walang utos mula sa taas.
Wag nyo nga kaming pinagloloko-loko dyan. Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people. Oh, yung libreng sakay ni VP na yan, alam mo, binawasan yung budget ni VP pero ongoing pa rin. Yun nga lang, limited. Itong si Marcos Jr., meron akong nakita na pinarada yung mga sasakyan ng Coast Guard at kung anong ahensya ba yun. Kanina lang. Pero nakatayo lang yung mga Coast Guard doon sa harap nung mga truck na yan. Samantalang yung kay Yorme, for example, o itong kay VP Sara, andun sila humahakot na mga taong binaha. Yung kay Yorme, nakita ko talagang andun on the spot. Andun mismo sa kalye. Pinupulot, kinukuha yung mga stranded sa baha. Yung pinakita ng mga PCG kanina na nandun, nakahanda raw sila, swift answers, pero nakatayo lang sila doon sa truck. Wala naman sila doon mismo sa lugar kung saan binaha. Ano yun? Picture taking lang? Especially those President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina ay nagki-cater ang kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero ngayon may kita mo, may group chat, second highest position in the land. Sabi niya, nabasa niya sa group chat namin kanina. Kahit nasa abroad itong si VP Sara, constantly reachable siya kasi may GC. Imagine, Vice President ka, tapos andun ka sa GC. Hindi mo na kailangan nandun sa GC. Ang nasa GC mo, yung staff mo, hindi ikaw. Pero ikaw, nandun ka. Pero itong si Marcos Jr., unreachable. Hindi kagaya ni PRRD noong araw, pag may problema ng OFW, pag may problema yung mga magsasaka, ang daling lapitan. The next day, may tugon na si Tatay Digong. Sinasagot na yan sa kanyang talk to the people. Pero itong si Marcos Jr., emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So, nagtuloy-tuloy yung pagtakbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Thank you, VP. Salamat. Ito yung si Pangulong Duterte, nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw sa tingin mo. Lagi ko naman na sinasabi, nagsasabi sa akin, ayoko, or Lustay. Sara Lustay. Ilan yan, may nagsasabi sa atin na bobo tayo. Parang sabihin na lang natin, it takes one to know one. So kung bobo kami, bobo ka din. Yes, it takes one. Yan ang gusto namin sa'yo. Hindi na pwede ngayon yung yung alam mo yung gusto namin. Back to you mo sila. Hindi na uso ngayon yung ngayon kasi bakit kamo mga demonyo yung mga yan eh. They don't deserve any inch of respect at all. Kaya ibalik mo. Pag sinabihan tayong bobo, sabihin mo, bobo rin sila. Tayo lang yan. It's na. Tayo lang yan. Mas bobo pa. Ang cute ng tawa. Sabi ni Marcos na yung tubig. Ito, natawa ako dito sa tubig na to. Gamit pa natin sa kapilyo. Anong comment niyo doon? Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Grabe ka naman. Ang bilis mo naman nag-isip ng rebat doon. On the spot. Ang question on the spot. Sabi ni Marcos, ipunin natin yung baha, yung tubig para magamit natin sa panahon ng tagtuyot. Abay, ang galing ng sagot. Ipunin at i-deliver sa Malacanang. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Na madumi, nasing dumi nila. Ma'am,
Okay. Simple but rock ba yung sagot ba? Ay, talagang agoy! Ouch! Kasama ba sa option kay PRRD ang kuan ang suggestion ni Atty. Harry Roque katong domestic legal remedy? Napag-usapan namin yan at ang napag-usapan namin si Buloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential election. Walang utang na loob eh. Run ata ni President Marcos. Ngano di ay? Kaya yung administrasyon na nagipit siya karon ut pa sa ano sila? Mangga nga. Ang bilis ng makaisip ng sagot Manggang maasim. Manggagamit. Ang President sa America is i-invite si Ito, in-invite daw ni Trump. Question ni VP, may invitation ba? before si Sohan. Supposedly, wala kang parang invite sa parang sa I-invite siya? Yes, invitation. Asa ang Pinakalit. invitation letter? Ayun lang. Ayun lang. Wala. So, any comment? Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Any more questions? Walang invitation. Baka yung pagpunta niya doon, hostage. Punta ka dito kung hindi. Tanan invited. Oo. And everybody is hindi pagkasunduan dahil nga si President Duterte. Amen. Ganun yun. Thank you, ma'am. Parang ganun yun. Pwede pang love na lang or hindi pwede? Na maimbestigahan yung recantation na yun ni alias ko. Para ma-clear po yung Definitely. Kung hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present ng May Boss Dada, siga magtanong eh. No? Siga ka, Boss Dada? na hindi makatotohanan ang sinabi ay dapat mag-file ng kaso. Kayo po ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa po sa mga subject nung pag-insist. Bakit? Kasi paniwala ko pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, Oo, wag kanyang balat sibuyas. mangyayari at Ang ginagawa ng administrasyon ngayon, konting dada mo lang, kakasuhan ka na agad. mangyayari yan sa iyo. So kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. Yes, ma'am. 1,000 kaso ang 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos Okay, ulitin nga natin yung punot dulo nito. mangyayari Punot dulo. Philippine laws. Ito. Ano na to eh. Wala nang atrasan. Kasi kung nung 2022, as early as 2021, ang taong bayan nakikiusap na itong si Sara Duterte tumakbo. Pero, ang hirap niyang kumbinsihin. Ngayon, ang nakikita ko dito, sa tingin ko, pinaubayan niya yung presidency noong 2022 dito nga kay Marcos. Kasi sa tingin niya, nagtiwala siya na kayang gawin at ipagpatuloy nitong Marcos ang naumpisa nung kanyang tatay. Pero, to the disappointment of her and the people, hindi niya nagampanan at tiniraydor pa. That's what I believe na
nag-come up itong si VP Sara to a decision na hindi pwede ito. Kesa makawawa ang taong bayan, ako na lang isasalba ko ang bansang Pilipinas. And take note take note, napaluha dito si VP Sara. Bakit kamo? It is because of her dad. Doon sa particular na sinabi ng kanyang tatay. Ito yon. Libel, cyber libel, harassment, threats, dami na. Pero wala akong pinafailan ng kaso. Bakit? Kasi paniwala sayang ko, oras. pag ikaw ay sayang oras. upo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari yan sa iyo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari, merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. Yes, Hindi lang yun, kawawa ang taong bayan. 1,000 kaso ang 1,000 kaso ang Parang sa pamilya lang yan eh, nanay, tatay, anak. Away ng away yung mag-asawa, yung tatay at nanay. Sino yung apektado, 'di ba? Kaysa mag-away sila ng mag-away. Bakit hindi na lang nila asikasuhin yung mga anak nila? The same goes with the nation. Kung nag-aaway-away yung mga politiko, sino yung kawawa? ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Alam nyo, sabi ko nga, hindi ito basta-basta masasabi ni VP Sara. Alam ko, 2027 pa siya dapat magbigay ng kanyang decision. Pero ako, naniniwala ako na may decision na siya ngayon. It is because of the current status ng ating bansa. It is because of what happened sa kanyang tatay. And alam mo yung isasalba niya yung Pilipinas na hindi na ito usaping pansariling interest. Hindi. Wala na eh. Wala na siyang choice. Wala na siyang option kundi isalba ang Pilipinas. Ito na yun. Ito na yung mapapaluha siya. Tapos, Ayan na, dito. pinapatawa ko lang kayo kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Hindi yun. Talaga, na to. Planchado na to. Ito. Kasi may pinag-usapan sila ng tatay niya. Ito yon. Pagod kayo sa biyahe. Nainitan, naulanan. Wala nang bayan. We are waiting for ma'am? December of next year. UK. Para yan sa president sa atin. Soon, sa 2028 po, President Sara natin. Kasi naman si Boss Dada, alam mo na yan, no? Chat nga tayo. Sabihin mo nga anong pinag-usapan nyo nila VP Sara. Sabi ni kanina, napag-usapan Sabi ni kanina, yung si Tatay Digong. Tingnan nyo. namin yan eh. Napag-usapan namin yan eh. Ang UK. 2028 elections. 2028. Sabi niya, nag-pause siya. Alam mo yun, meron talaga. Sabi niya, kung gusto That look. sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka. Isa ako sa, hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya kasi gusto mo mga kampanya. Pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang tutulong.
Ba't po kaya nagpapalaki Blessing siya siya from the Father. Nakita nyo? Nakita nyo? Medyo na ano siya dito. Unang suot. Ba't po kaya Nakita niyo yung biglang change ng kanyang mood, change ng kanyang emotion eh. Kasi ito yun eh, sa tingin ko lang, kung babasahin ko yung kanyang reaction dito. Kasi sabi niya, nag-usap kami kanina, kung tatakbo ka sa 2028, ako yung unang susuporta sa'yo. Kung makakalabas ako. Ang dating nun is, kung buhay pa ako. So, you try to observe, na-observe ko talaga yung lungkot niya dito, yung nakatingin siya sa baba, and parang naluha-luha. Blessing siya from the Father. Ayan. PRD? Kasi dati Ayaw niya, no? Ay, ang discussion kasi, Alitin ko lang ha. ako yung pag na ako sa kampanya, kasi gusto ko mga kampanya, pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang suot. Sabi niya, pero sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako. Sana lang ay nasa labas na ako, doon nag-umpisa yung kanyang emotion eh. Sa kampanya, kasi gusto ko mga kampanya, pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang suot. Ayan o. Naluha o. Tingin ko lang ha. Ayan o. Ayan o. Naluluha eh. Father. Bakit po kaya nagbago si PRD? Kasi dati ayaw niya, no? Ay, Dati ayaw daw ni PRD. ang discussion kasi kanina, ano ba yun? BBM yun eh. Naluluha. Tapos papasok dito si Manang Aimee. Dito matindi talaga ang kanyang binitawan dito. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, which one? Yung tawa ni VP. Alam niya kasing si Manang yun eh. Tingnan niyo. Marcos daw tatakbo. Sabi ko, so may tawa. Tingnan mo. Which one? Marcos daw tatakbo. Huwag nating banggitin. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Marcos. Agoy! Ever. Agoy! Sa history ng Pilipinas, maging na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, kahit siguro sa VP? Oo, kahit siguro sa VP. sino ba ang kakampi niya? Yes. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Tama. Sabi ko, sino pa ang kasama niya ngayon? Kaalyado niya ngayon? Makabayan. Sabi ko, kung ang Makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making machine, filosofiya na NPA. Sila na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino boboto? Wala na boboto sa kanya na Tanungin mo sila kung iboboto nila si Manang. Na kahit DDS, hindi. Ako, bumoto ako sa kanya noong 2022. Nag-ano na ako. Nabudol. Nagmahay. Mahay na ko. I love you, BBM! Tagam! Yes! Nako! Natagam! Yes! Based on learn, nakakawa na ang tagam. So, sino ba buboto sa Marcos? Sa susunod? Wala na. Walang kasama. Wala yung salib. Nagsama-sama. Alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga supporters ni
Lenny Robredo at the time nung 2022. So, ano ba yun? Oh, yun. So, yun. So, sabi ko sa kanya, sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, sabi niya, yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo, may blessing. Thank you, ma'am. Ano? Any more questions, guys? Yep. Yes. Okay. Ano ba yung greatest fear nyo for sitwasyon nyo? Ano sabihin personal? Greatest fear ko ay, unang-una, syempre, pag merong simbak ko na ay may tabo saya sa sulod. Na ay Okay, may so tabo hanggang na doon na nangyari lang? Sa kanya sa loob na Wala na ako siguro? Tapos yung kwentuhan namin, di ba, time out na, sabi ng gwardya. So sabi ko sa kanya, Time out. huwag ka mag-alala pa kasi babalik ako bukas. So he has something to look forward to every day kasi merong nandiyan yung paborito niyang anak. Alam mo, storya nyo ni si Kukulong. Yun si paborito. Pag si Mayor Basta. Paborito ng Japon ka Ni PRD. Ngayon, naluluwa si pag tatay niyang pinag-uusapan na. Kumbaga kasi yan yung ngayon na parang ito na yung coping, make-up. Magme-make-up yung yung mag-ama kasi lagi namang may yung parang contrasting na hindi pagkakaunawaan or yung ng dalawa love and hate kumbaga. But this time pag pinag-usapan yung tatay niya na medyo emotional. Hindi, claim ko lang yun. Dili, Wala naman sigurong magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala, diba? Wala siguro. Na kung ano yung nararamdaman ng mga OFW. Yes. Yung, alam mo yun, yung uwi ka na pero hindi ka pwede umuwi. Correct, ma'am. Yes. Dahil hindi lang sa anak, balik ka. Ganun yung Feelings. Feelings. Oo. Tapos ang ano pa sa akin, ang mas worst pa sa akin ay yung nakatira ka ba sa hotel tapos paglilipat na naman ng hotel kasi security, 'di ba? So lilipat na naman ng hotel. So tapos yung kama ko kasi sa Pilipinas, matigas siya. Matigas. Kasi para hindi sumakit yung likod, tsaka hindi sumakit yung tapos merong madaming hotel. Halos siguro lahat ng hotel malambot yung kama nila. Comfy. Diba? So, masakit siya dito sa Pelvic. lower back. Tapos yung unan pa nila malambot yung kama, malambot pa yung lulubog unan. lahat So nakatulog ka na ganyan. Okay. So Ma'am, do you So you could imagine yung dulot ng action ng ginawa ng gobyernong ito, no? Unang-una kay PRD, napakamahal, ang mahal ng mga gastusin, ang mahal siyang bisitahin. Kasi unang-una, yung mga anak lang naman niya ang pwedeng bumisita, yung mga, yung immediate family, yun lang ang pwedeng pumasok dyan. Buti sana kung kahit sino pwedeng pumasok para salitan baga. Kailangan yung sila lang immediate ito vice president, yung isa mayor, yung isa congressman, yung alam mo yun, yung hirap na hirap talaga ang pamilya na itaguyod or ituloy yung ganitong suporta. Ganun ba man kailangan itong mga tao na dito, although napakaganda ng support, pero nasa labas lang sila. Hindi man marinig ni Tatay Digong, hindi man makita ni Tatay Digong. So, sobrang on the part ni VP, sabi nga niya, mahirap yung palipat-lipat ng hotel. Kumbaga, very inconvenient talaga. Kaya ito ang mga iisipin natin at tatandaan natin, itong mga kagagawan ng Marcos administration na ito,
darating ang panahon, ibabalak din natin yan sa kanila. Unang-una, we are a disaster-prone country, no? Pero taon-taon na lang, para bang nag-aantay lang tayo ng kalamidad at ng emergency. Oo. Dapat lahat tayo ay magkaroon ng participation sa disaster risk reduction and management plan ng lahat ng mga local government units para handa na yung ating lugar, handa na tayo pagdating noong landslide. Wala. 'Di ba sa gitna ng baha, nasaan yung presidente, 'di ba? Noong panahon ni PRD, sasabihin nila, nasaan yung presidente? Ngayon ang hinahanap nila, nasaan yung vice presidente? Natatawa nga ako kasi tingnan nyo, speaking of disaster, National Disaster Coordinating Council, NDRRMC, diba yung chief niyan si Gibo, if I'm not mistaken? Nasaan si Gibo? Diba nandun sila sa Estados Unidos na nagsasaya, samantalang yung Pilipino binabaha sa Pilipinas. Wala silang puso, sa totoo lang. Inuuna pa yung pagpaskil ng poster para sa SONA. Bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin, lindol. Daig pa nga ni Yorme. Parang si Yorme yung presidente ngayon kasi nakita natin talagang hands-on siya. Andun siya sa baha mismo. Ina-address, tinitingnan yung mga talagang heavily hit na baha na lugar-lugar. Andun siya hands-on. Parang ang alam mo yun, yung datingan niya, siya yung presidente ngayon. Sabog Pero itong presidente ngayon, wala. Vulkan, at kung ano pa yung mga iba pang natural at man-made disaster. Tapos ipapasikat niya yung DSWD na tubig na madumi. Tapos ilalagay mo doon sa balde, tas pwede nang inumin. Hello, hindi ako iinom doon. Kahit nasasabi nila may filter, I really don't know how can that be na yung filter niya pagkalit-lit na parang ganun na hose. Tapos ilalagay mo sa baso, tapos inumin mo na, filtered na yon. Drinkable na yon. Hello? Na ikaw ang leader, kami susuporta. Since you're here in the Netherlands and we consider Netherlands is below sea level, and engineers here are great in infrastructure for making the dikes. If you become a president in the future, are you willing to bring the Dutch people to go to the Philippines to help us infrastructure our flood control so that in that Good way question. we can also have progress to our country, because here they find solution to the problem. In the Davao City, when I was mayor, there was a Dutch consultant sent by the NGO to help the local government unit of Davao City. And then he went around, forgot his name, I forgot the name of the NGO, but it's in newspaper articles. He went around Davao City and then he assessed the problems and then he gave common sense solutions. Truly, he gave common sense solutions to the problems of the city with regard to sidewalks, pedestrians, and drainage. Yan yung pinunta niya doon. At nagbigay siya ng technical consultant. Sundan ko lang yung kay Alvin, yung message sa mga Pilipino. Ngayon po, kailangan, and ngayon, dininay pa yung kanyang bail. Mababa po ang moral ng mga sympathizer, supporters ng KOJC at ng mga DDS patungkol dito. Meron po ba kayong mensahe para sa kanila? Oo, i-share ko ang na-i-share ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa atin kanina. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, pag ba mag-isa ka na lang, tapos nag-iisip ka kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa,
nangyayari sa kaso mo, anong ginagawa mo? Sabi niya unang-una ay kinakausap niya daw ang Diyos. At lagi niyang sinasabi na if it is your will and it should be your way. Yun yung sinabi niya sa akin. So, ayan, napakahusay talaga nitong si VP Sara na ito. No? Talagang gusto ko tong demeanor niya ngayon. Lumalaban na siya ngayon. Hindi kagaya nung, hindi na kasi pwede sa sa mga buhaya ngayon, sa mga halimaw, sa mga demonyo ngayon, yung mabait. Tama lang yan nang maramdaman nila yung mga pinaggagawa nila. Hanggang sa muli, maraming salamat.